Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Pagkatapos na malupog ni Shin Lang ang lahat ng mga kalabang ng ahas sa Imperial Court ay tinanggal ng Emperor ang kanyang titulo bilang 7th rank official upang siya ay hindi na maging subject pa na ipapadala sa Barbarian Kingdom, at mula doon ay bumalik na si Shin Lang sa villa ng Jin family. Agad siyang sinalubong ng isang batang babae kasabay ni Xiaobing Grandmaster Zuyin at ng asawa ni Prince Ningxing, at base sa ekspresyon ng batang babae mukhang mayroong nangyari. Thus ito nga ay tinanong ni Shin Lang kung ano ang nangyari. Uncle, tugon naman ng bata sabay turo sa kanyang kapatid, umano'y pinunit no ng drawing nito. Paiyak naman itong itinanggi ng isa, uncle, hindi raw siya ang may kagagawan. Sabay extend sa sinasabing drawing, nagpaliwanag na umano'y sinabi sa kanya ng kanyang big sister na mayroon itong magandang ipapakita sa kanya, ipikit niya lang ang kanyang mga mata, ngunit pagmulat niya nasa kamay niya na ang drawing na ito. Ano, sambit naman ni Shin Lang sa kanyang isip, ito raw yung portrait ni Grandmaster Zuyin na pasekreto niyang iginuhit, papaano ito nahanap ng mga batang ito? Ahem, Sister Zuo, ubo naman ni Xiaobing, siya raw ay bigla na lang nakaramdam ng pagkauhaw. Baka gusto raw nitong samahan siyang kumuha ng pear soup. Okay, tugon naman ni Lady Zuo, sabay baling tumungo na raw sila doon, habang si Shin Lang naman ay hiyang-hiya. Thus ang dalawang ay bumalik na sa loob, ang dalawang batang babae ay sumunod sa kanila, umano'y gusto rin nila ng pear soup, na nangangahulugang si Shin Lang na lang at Master Zuyin ang naiwan. Humakbang palapit si Grandmaster Zuyin, agad namang itinago ni Shin Lang sa kanyang likod ang larawan, na bigla nang sinabi ni Grandmaster Zuyin na siya ay aalis na. Sinabi ni Grandmaster Zuyin na siya ay nagamit na nito upang matalo ang kanyang mga kalaban doon sa Imperial Court, kaya sa ngayon wala na raw siyang iba pang maitutulong dito. Idinagdag na kailangan niyang tumungo doon sa Futo Mountain upang hanapin ang kanyang junior brother na si Zongchuk. Iyon ay tumungo doon upang maghanap ng antidote para sa kanyang, ngunit magpahanggang ngayon ay hindi pa rin nakakabalik, kaya kailangan niya iyong hanapin. Ngunit tugon naman ni Shin Lang, ngunit hindi raw ba't ang Futo Mountain ay napakamapanganib, subalit sumagot lang si Grandmaster Zuyin na nagbago na ang panahon, siya ay hindi na masasaktan pa ng Futo Mountain kaya wag itong mag-alala. Gayunpaman kung sakali mang siya at si Zongchuk ay hindi na makabalik, pakiusap dalhin nito si Dasha sa Sword King na si Li Chenkyo. Nag-aalangan si Shin Lang sa biglaang desisyon ng pag-alis ni Grandmaster Zuyin o sa pag-alis nito mula sa kanyang tabi, kung kaya ito ay sinamahan niya ng ilang milya palabas ng kapital. Alright, saad ni Grandmaster Zuyin kay Shin Lang makalipas ang ilang sandali, tumigil na raw sila rito dahil hindi naligtas sa unahan. Tugon naman ni Shin Lang, pakiusap bumalik daw ito ng ligtas, at kapag may oras ito tandaan nitong makipagkita sa kanya. Agad siyang hinalikan sa noo ni Grandmaster Zuyin, ito raw ay tila isang fairy at ito ay mahalaga na sa kanya, ang mga oras na ginugol niyang kasama ito ay ang siya ng pinakamasayang sandali ng kanyang buhay, nang bigla na lang mayroong dumating. Ito ay nagpakilala bilang Jiang Ming, siya raw ay nagpapaabot ng paggalang sa Highness. Idinagdag na magdadalawampung taon na sa wakas sila raw ay nagkitang muli, ang kanyang ama ay 20 taon nang patay, naway ang puso raw nito'y malaya na mula sa mga troubles sa pagkakataong ito. Ano, pagtataka naman ni Shin Lang sa kanyang isip, ngunit hindi raw ba't ang Emperor noon ng Great Gan Empire ay walang anak, bakit bigla na lang itong lumitaw, sino ang taong ito? Mapapansin ang ginawang pagkilos ni Grandmaster Zuyin, agad na nagpakawala ng isang slash patungo sa nagpakilalang Jiang Ming, na nagawa naman nitong maiwasan. Kapansin-pansin ang ekspresyon ni Grandmaster Zuyin, nagpakawala ng sunod-sunod pang mga atake, subalit ang lahat ng ito'y nagawang maiwasan ng sinasabing Jiang Ming. Sa kabilang banda naman ay napahanga si Shin Lang sa ipinamalas na husay at lakas ni Grandmaster Zuyin, gayunpaman nung nakalaban daw nito si Kuhai isang atake lang ang kinailangan nito, subalit ngayon libo-libo na ang nagawa nito, ngunit ito ay walang anumang pinsalang naidulot sa Jiang Ming na ito, at ni ito raw ay hindi pa umaatake. Bumingsigaw naman ni Grandmaster Zuyin, ito raw ay wag mangahas na banggitin o gamitin ang apelyidong Jiang sa harap niya, ito ay hindi worthy.
Ano uming sambit naman ni Shin lang sa kanyang isip, so ang ibig sabihin daw ba nito ang taong ito ay ang anak ni Yingguang na Emperor ng New Great Gun Kingdom, so lumalabas na ito daw pala ay si Ying Wuming. Pagkatapos na mawasak noon ang Great Gun Empire, ito ay nahati na sa dalawang parte, ang ibang mga teritoryo nito ay kinuha ng Great Yan Empire, habang ang iba naman ay kinuha ng Great Jin Kingdom. Ang noong Great Gun Empire ay pinamamahalaan ng Emperor na si Jiang Li at Crown Prince na si Jiang Lang. Sa kasalukuyan ang naiwang teritoryo ng Great Gun Empire ay napakalaki pa rin naman, sa ngayon ito ay tinatawag ng New Great Gun Kingdom, at pinamamahalaan ng kasalukuyang Emperor na si Yingguang at Crown Prince na si Ying Wuming. Si Yingguang na kasalukuyang Emperor ng New Great Gun Kingdom ay adopted son ng ama ni Jiang Li na si Jiang Ye, dati ring Emperor. Si Yingguang ay natagpuan ni Jiang Ye sa tabi ng daan, inadopt at pinangalan ng Jiang Guang na nangangahulugang si Jiang Guang ay adopted brother ni Jiang Li. Ang dalawang ito ay mayroong excellent na relationship. Pagkatapos nilang makonquer ang Liang State, Qi, Zhongshan at Wei, ang kanilang tatlong mga nakababatang kapatid ay binigyan lang ng dukedom, subalit si Jiang Guang ay hinirang bilang hari. Gayunpaman 20 taon na ang nakararaan nang mangyari ang decisive battle sa pagitan ng Great Gun Empire at Great Yan Empire, tinredor ni Jiang Guang ang Great Gun Empire. Pagkatapos na mamatay ni Emperor Jiang Li kasabay ng kanyang asawa si Jiang Guang ay agad na umanib sa Great Yan Empire, na siyang nagdulot sa tuluyang pagkatalo ng million-strong army ng Great Gun Empire mula sa Great Yan Empire at Jin Kingdom. Mula doon ang dating napakalakas na Great Gun Empire ay nahati na sa 4 na kaharian, ang traidor na si Jiang Guang ay ang siya ng hinirang na Emperor ng New Great Gun Kingdom. At nang si Jiang Guang nga ay tuluyan ng naging Emperor ng New Great Gun Kingdom, iginawad sa kanya ng Emperor ng Great Yan Empire ang apelyidong Ying. Magmula nun si Jiang Guang ay naging si Yingguang na, at ang anak nitong si Jiang Ming ay naging Ying Wuming na. Sa katunayan, bukod pa dun, si Jiang Ming ay naging adopted son at direct disciple pa ni Emperor Jiang Li, na siyang dahilan sa pagkakaroon nito ng exceptional na martial arts skill. Gayunpaman, ang alam lang ni Shin lang na impormasyon ay ang patungkol kay Ying Wuming, wala siyang alam patungkol kay Jiang Ming, wala siyang alam patungkol sa nangyaring insidente sa pagitan ni dating Emperor Jiang Li at sa traidor na mag-amang ito, sa madaling salita wala siyang alam patungkol sa kabuuan o tunay na istorya. Ngayon naman, kung nagtataka kayo kung bakit tinatawag na auntie ni Ying Wuming si Grandmaster Zhou Yin, ay dahil nga sa si Grandmaster Zhou Yin ay naging sworn sister ni dating Emperor Jiang Li. Humakbang paabante si Grandmaster Zhou Yin, itinutok kay Crown Prince Ying Wuming ang kanyang espada, kasabay ng pagtagas ng kanyang mga luha ay ang pagsigaw na ito at ang ama nito ay mga traidor, kaya ito ay tumigil na sa pagbanggit o paggamit sa apelyidong Jiang. Antitugon naman ni Crown Prince Ying Wuming, umano'y ang Jiang royal family ay na-wipe out na, kaya kung hindi niya ito gagamitin, sino pa ang magpapatuloy sa kanilang apelyido? Gayunpaman, sumagot lang si Grandmaster Zhou Yin na umalis na ito sa harap niya, wag nitong dumihan ang kanyang mata, na agad namang sinang-ayunan ni Ying Wuming agad siyang umalis, sa kadahilan ng hindi naman talaga si Grandmaster Zhou Yin ang kanyang sadya, nagkataon lang na nakasalubong niya ito, sapagkat ang tunay niya talagang sadya sa pagpunta rito ay si Emperor Ning Yuan Xian. Lapit ni Grandmaster Zhou Yin kay Dasha, tandaan daw nito ang taong iyon ay bugbugin nito kapag nakita niya ito sa susunod, na agad namang ginatungan ni Shin lang. Kapansin-pansin ang pagtataka ni Dasha, ngunit sumagot na lang na naiintindihan niya. Alright, saad ni Grandmaster Zhou Yin kay Shin lang, siya raw ay aalis na, sa ngayon wag daw muna nitong provoke si Ying Wuming. Tumango si Shin lang bilang pagsang-ayon, ngunit idinagdag sa kanyang isip na talagang hindi, dahil wala naman siyang anumang grudges o kinalaman doon, wala siyang pake sa taong iyon. Idinagdag ni Grandmaster Zhou Yin kay Shin lang na wag mag-alala, dahil siya na ang bahala sa mga bagay na nasa Lang County para rito. Divine ang tugon naman ni Shin lang sa innocence at kabaitan nito. Sa tingin ba nito ang bagay na ito ay susubok sa kanyang limits? Hindi ako sigurado, ngunit sa tingin ko kaya sinasabi ng dalawa ang tila out of topic na mga bagay na ito, ay dahil sa mayroong bagay na gustong ipagawa si Shin lang kay Grandmaster Zhou Yin doon sa Lang County, maaaring kabilang sa mga hakbang na niluluto niya para sa kanyang pagpapabagsak sa suklan.
Sumagot ng hindi si Grandmaster Zhou Yin dahil umano'y actually, siya ay isang ruthless woman na capable sa anumang bagay. Ano tugon naman ni Shin Lang sa kanyang pagkabigla ruthless woman? Sumagot si Grandmaster Zhou Yin na walang anumang bagay na perpekto sa mundo at syempre kabilang na dun ang mga kababaihan, ang mga perpektong babae ay hamak lamang na ilusyon. Siya ay hindi exception dun at sa katunayan 20 taon na ang nakararaan, siya ay isang ruthless na babae napakalayo sa pagiging divine idinagdag na ang dahilan lang kung bakit siya naging ganito sa kasalukuyan, ay dahil sa siya ay nagbabayad sala at nag-iipon ng mabuting gawa sabay hawak sa manoy, na siya namang ikinabigla ni Shin Lang. Hindi makapaniwala si Shin Lang sa ginawang ito ni Grandmaster Zhou Yin na patanong kung papaano ito naging posible ano ito pa raw ba ang Zhou Yin na kilala niya, hay ang mga babae raw ay talagang napakakomplikado. Samantala, sa study room naman ng Crown Prince ay sinabi ni General Zurong sa Crown Prince na ngayong si Jinzhou ay na-promote na sa pagiging marquis at ang mood ng Emperor ay maganda na, ito na raw ang tamang pagkakataon upang i-rescue si Zhang Chong. Umano'y sa tingin niya hanggat ang Crown Prince lang ang personal na makiusap, bibigyang pahintulot ng Emperor ang pagpapalaya kay Zhang Chong. Umiling-iling ang Crown Prince at sa muli ay si Zhao Yan ang nagsalita para sa kanya, umano'y marahil para kay Lord Zurong si Zhang Chong ay mahalaga, ngunit para sa Majesty mayroon pang higit na mga mas mahahalagang bagay na kailangang pagukulan ng prioridad umano'y ang mga kataga ng Highness ay tila ginto, bawat pangungusap ay mahalaga. Your Highness apila naman ni General Zurong nagsabing si Zhang Chong ay isang key minister, kaya ngayon na ang pinakatamang oras upang i-rescue ang taong iyon, natitiyak niya rong iyon ay magiging grateful at magsisilbi rito ng may buong katapatan. Gayunpaman sumagot lang ang Crown Prince na alam niya ang patungkol doon, tinawag na uncle si General Zurong. Thus dito ngay wala nang nagawa pa si General Zurong, Zhang Chong sambit niya sa kanyang isip umano'y ginawa niya na ang kanyang best. Pagkatapos na umalis ni General Zurong ay nagtanong ang Crown Prince kay Zhao Yan kung talaga bang umanib si Shu Chenchen kay Shin Lang at sa Jin family. Oo tugon naman ni Zhao Yan dahil papaano naman daw ba matitiis ng malibog na Shin Lang na iyon ang isang babaeng katulad ni Shu Chenchen, kaya katiyak-tiyakang ang mga iyon daw ay nagtutulungan. Hamtugon naman ng Crown Prince nagtanong kung sa tingin ba nito nandoon pa rin yung plaque na ibinigay niya sa Shu family, sumagot si Zhao Yan na tiyak na iyon ay nandoon pa rin. Kung ganun saad ng Crown Prince kung ganun kunin nito ang bagay na iyon, na agad namang sinang-ayunan ni Zhao Yan. At para naman kay Zhang Chong dagdag ng Crown Prince sa kanyang isip umano'y ayaw ng kanyang ama sa mga taong capable nga ngunit mahirap namang makontrol, at tiyak na pagkatapos nung makulong imbes na magmakaawa iyon ay nagtatampo pa sa kanyang ama iniisip na wala siyang nagawang mali, sinisisi ang kanyang ama sa mga nangyari. Kung kaya bakit naman daw siya makikiusap sa kanyang ama para lamang sa ganoong uri ng tao iyon ay magdudulot lang ng trouble para sa kanya, isa pa malamang malapit na rin naman iyong mamatay sa bilangguan. Samantala sa palasyo naman ni Consort Bayan ay makikitang binabasahan niya ng libro si Emperor Ning, si Consort Bayan ay ang pinakamamahal na asawa ni Emperor Ning Yuanxian anak ni Bayan Xiao na isa ring makapangyarihang individual. Ilang sandali pa ay sinabi ni Emperor Ning Yuanxian na tumigil na muna sila rito wag nitong overlook ang kanyang sarili, mapag-aalamang ang libro pala na hawak ngayon ni Consort Bayan ay ang Zeman's Boudoir Secrets, yung mismong librong isinulat at malawakang pina-imprint noon ni Shin Lang. Nagtanong si Consort Bayan kung sa tingin ba ng Emperor kailan lalabas ang second part ng librong ito, ngunit sumagot lang si Emperor Ning Yuanxian na sino ba ang nakakaalam. Umano'y si Shin Lang, yung punk na iyon ay wala nang ginawa buong araw at wala nang anumang intensyon pa na magsulat ng libro, isa pa isinulat lang nun ang librong ito noon upang siraan si Shu Guangyun at Shu Chenchen. Kaya ngayong ang Shu family ay halos ma-wipe out na at nimuntik pa nung maging concubine si Shu Chenchen, malamang ang punk na iyon ay tamad na o wala nang balak na magsulat pa. Hay sambit naman ni Consort Bayan ang taong iyon ay talagang napakakitid at napakamalisyoso. Well tugon naman ni Emperor Ning Yuanxian sino raw ba ang hindi sasang-ayon, nang biglang mayroong dumating sumigaw ng Your Majesty. Agad namang bumangon si Emperor Ning Yuanxian nagtanong kung ano ang problema, mapag-aalamang ito pala ay si Eunuch Li.
Your Majesty, saad niya umano'y maaaring si Zhang Chong ay hindi na tumagal pa, ang taong iyon ay naghihingalo na. Napatayo si Emperor Ning Yuanxian, nagtanong kung sa tingin ba nito iyon ay totoo o ang taong iyon ay umaarte lang. Sumagot si Eunuch Lee na talagang iyon ay totoo, ang taong iyon ay naghihingalo na, at maaaring mamayang gabi na ang magiging katapusan nun. Sumagot si Emperor Ning Yuanxian na ngunit nung mga nakaraang araw lang napakaayos pa ng kalagayan ng taong iyon, kaya papaanong nangyaring naging ganito na lang bigla ang sitwasyon, nagtanong kung mayroon bang nanakit sa taong iyon. Sumagot si Eunuch Lee na iyon ay nagkaroon ng malubhang karamdaman, isang severe na intestinal abscess. Ang severe intestinal abscess o severe appendicitis sa panahon natin ngayon, ay isang karamdamang walang lunas sa mundong ito. Ang original wife ni Emperor Ning Yuanxian na ina ni Princess Ning Han ay namatay sa parehong sakit, at since ito ay ang babaeng pinakamamahal noon ni Emperor Ning Yuanxian, sinisi niya ng husto ang kanyang sarili sa naging kamatayan nito. Si Emperor Ning Yuanxian noon ay nagkaroon ng marriage agreement sa yumaong Emperor Jiang Li. Sa kanilang kabataan nagkasundong ipapakasal ang anak na babae ni Emperor Ning Yuanxian na si Princess Ning Han sa anak na lalaki ni Emperor Jiang Li. Gayunpaman, pagkatapos na matalo ni Emperor Jiang Li ang marriage agreement na ito, ay naging death warrant. Bawat kaharian ay pinagimbutan ang Yu State na nagdulot upang patulsikan ni Emperor Ning Yuanxian ang kanyang original na reyna, ang kanyang original na asawa. Ipinalit si Lady Zhu na kapatid ni General Zhurong para sa kapakanan ng trono at kapakanan ng estado. Bilang resulta, ang original wife ni Emperor Ning Yuanxian ay nahulog sa kapanglawan, in isolate ang kanyang sarili sa Cold Palace, na siya namang nagdulot upang ito ay dapuan na nga ng naturang karamdaman. Sa kasalukuyan ay napasabi si Emperor Ning Yuanxian sa kanyang isip na ang intestinal abscess ay maaaring maging resulta ng overeating o kaya naman naipong anxiety at sama ng loob, at malamang na ang state of mind daw ni Zhang Chong sa bilangguan ng Imperial Court of Justice sa nagdaang mga buwan ay kahalintulad sa mismong naranasan ng kanyang asawa noon. Inutusan niya si Eunuch Lee na mag-issue ng decree palayain si Zhang Chong at pauwiin sa kanyang tahanan, at magpadala doon ng Imperial Physician na gagamot sa kanya. Yes, Your Majesty, tugon naman ni Eunuch Lee. Idinagdag sa kanyang isip na alam na ng Emperor na hindi na magagamot pa si Zhang Chong, subalit magpapadala pa rin ito ng Imperial Physician. Mukhang ito raw ay umaasang si Zhang Chong ay mamamatay sa mapayapang paraan. Pag-alis ni Eunuch Lee ay tinanong ni Emperor Ning Yuanxian si Consort Bayan kung sa tingin ba nito talagang siya ay naging napakasama at napakalupit. Sumagot si Consort Bayan na mas pipiliin niya pang maging medyo harsh at malupit ang kanyang asawa kaysa sa maging biktima ng mga masasamang loob at mapansamantala. Bumaling si Emperor Ning Yuanxian patungo sa kanya. Makalipas ang ilang oras ay lumipat ang eksena sa residence ng Zhang family, at sa sandaling ito ay naihatid na pauwi si Zhang Chong. Kapansin-pansing nahihirapan ng huminga si Lord Zhang, Father Mang. Iyak-ngiyak na hiyaw naman ni Zhang Zon, nagtanong kung bakit ito naging ganito. Sa nagdaang mga buwan sa Ministry of Justice prison, though si Zhang Chong ay hindi tinorture, ito naman ay nakaranas ng labis na kapabayaan, walang umasikaso sa kanya, at ang araw-araw na pagkain ay napakalala. Nung mga unang araw ng pagsampa niya sa bilangguan siya ay binigyan pa ng labis na atensyon, inasikaso ng husto ng mga guards, sa kadahilan ng gusto ng mga itong hingin ang kanyang pabor sapagkat ito ngang si Zhang Chong ay mayroong mataas na posisyon. Gayunpaman, lumipas na lang ang ilang buwan, ngunit ang pagsasawalang bahala ng Emperor kay Zhang Chong ay nagpatuloy pa rin, na nagdulot upang ma-realize ng mga guards na si Zhang Chong ay wala ng pag-asa. Ang mga ito ay nagsimula sa pangangikil ng pera, at kapagka siya ay hindi nag-cooperate, siya ay dumaranas ng iba't ibang uri ng pagmamaltrato. Nung unang makaramdam ng mga sintomas si Zhang Chong ay isinawalang bahala lang ito ng bantay, sinasabihan pang ilang araw na itong nakakaramdam ng sakit ngunit hindi pa rin namamatay, kaya tumigil na ito sa pagpapanggap. Subalit isang araw nang tuluyan ng mawalan ng malay si Zhang Chong nagpanik na ang bantay at agad na ini-report ang patungkol sa kanyang kondisyon. Sa loob ng silid ni Lord Zhang ay mapapansing siya ay nawalan na naman ng malay, at sa kasalukuyan ay tinitingnan ng Imperial Physician ang kanyang pulso. Nagtanong si Zhang Zon kung kamusta ang kalagayan ng kanyang ama, subalit umiling-iling lang ang Imperial Physician, nagsabing ito ay severe intestinal abscess.
Idinagdag na ang lagnat nito ay napakataas, ito rin ay nawalan na ng malay at sa patuloy nitong panginginig at paninilaw ng balat, wala ng pag-asa pang ito ay magamot. Nang hina si Zhang Zon second young master, saad naman ng physician maghanda na lang daw ito para sa libing. Second young master, dagdag pa ng physician, maghahanda na lang daw ba sila ng ilang anesthetics upang ang ama nito ay mamaya pa ng walang nararamdamang sakit. Sumagot si Zhang Zon na hindi na kailangan umano'y kahit na ang kanyang ama pa ay tuluyan nang ang mamaalam, dapat ito ay mamaalam ng mayroong payapang kaisipan. Napasabi ang physician sa kanyang isip na ganito na ang kalagayan ni Zhang Chong, papaano pa ito mamamatay ng mayroong payapang kaisipan. My condolences second young master, dagdag niya kay Zhang Zon bago tuluyang umalis. Father, emosyonal na sambit ni Zhang Zon sa kanyang isip, ang buhay daw ba nito ay worth it, yung mga mediocre at mga corrupt na mga opisyal na iyon ay ini-enjoy ang yaman at kadakilaan ngayon. Samantalang ito na ibinuhos ang lahat para lang sa emperor, ito ang naging resulta. Noon nung gustong i-implement ng emperor ang new government, wala sa mga iyon ang gustong mag-lead, ito lang ang nag-iisang tumanggap sa hamon, tumanggap sa tungkulin, ngunit ngayon na ang nangyari, yung mga incompetent na mga opisyal na iyon ay ang sasarap ng buhay habang ito na siyang mismong nagtrabaho ng husto ay humantong sa ganito. Bakit ganun, hiyaw pa ni Zhang Zon, bakit ganun, bakit ganito, bakit? Napayuko kasabay ng kanyang paghagulgol. Father, dagdag niya, mukhang si Chunhua raw ay walang oras upang makabalik dito habang ang kanyang isang kapatid naman ay kasalukuyang nasa battlefield ng Nanawo State, kung kaya maging iyon din ay hindi makakapunta rito. Iilan lang silang nandito, wala kahit na isang opisyal na dating sumusuporta rito ang pumunta, kung kaya tanging siya lang ang narito sa mga huli nitong sandali, subalit natigilan si Zhang Zon nang biglang sinabi ng isang servant na narito si Xin Lang at Prince Ningxing upang bumisita. Sambit niya sa kanyang isip si Xin Lang sa kabila ng lahat, ito raw ba ay narito upang makita ng personal ang pamamaalam ng kanyang ama. Agad niyang sinalubong ang dalawa, nagpaabot ng pagbatit paggalang. Zhang Zon, saad naman ni Xin Lang, narinig niya rong ang ama nito ay nagkaroon ng severe intestinal infection kaya agad siyang nag-rush patungo rito upang gamutin ito. Hindi makapaniwalang tugon naman ni Zhang Zon, Mr. Xin, talaga raw bang ang intestinal abscess ay maaaring magamot? Sumagot si Xin Lang na titingnan niya muna ito, agad na itinuro ni Zhang Zon ang daan. Ang intestinal abscess ay appendicitis, habang ang severe abscess naman ay acute appendicitis. Ito ay nangangailangan ng surgery at kapag hindi naagapan, ang mga komplikasyon nito'y malaking banta sa buhay. Upang ito ay magamot, kinakailangang sumailalim sa surgery ng pagtanggal sa appendix. Sa panahon natin ngayon ay isang napaka-simpleng procedure, ngunit sa era na ito ay lubhang napaka-mapanganib, lalo pat sa era na ito walang mga antibiotics kaya anumang infection ay magiging fatal. Napasabi si Xin Lang sa kanyang isip na siya ay hindi makapaniwalang ang dating napaka-proud na si Zhang Chong ay nasa ganito kalalang kalagayan na ngayon, ang emperor ay talagang napakalupit. Idinagdag na kahit na ang pagkamatay ni Zhang Jin at pagkatalo sa Nushao City ay hindi nagpayuko kay Zhang Chong, gayunpaman ang ilang buwang mental torture ay ang siyang yamupi ng husto kay Zhang Chong humantong sa ganito kakaawa-awang estado. Inactivate ang kanyang eyebrows na pag-alamang ang acute appendicitis nito'y namagana ng husto, halos hindi na makilala. Umano'y bukod pa doon ito rin ay mayroong napakataas na lagnat. Kadalasan ang mga acute appendicitis ay hindi nagdudulot ng ganitong lagnat, maliban na lang kung mayroon ng mga komplikasyon. Sinabi niya kay Zhang Zon na ang mga corrupt na mga opisyal ng Imperial Court of Justice ay kailangang maparusahan. Itinago ng mga iyon ang katotohanan, at heto ang naging resulta. Idinagdag na ngayon wala na siyang buong kumpiyansa na magagamot niya ang ama nito, maybe nasa 30% na lang, o baka mas mababa pa. Hindi makapaniwala si Zhang Zon sa kanyang narinig dahil para sa kanya ang 30% na ito ay isa ng napakalaking bagay. Umano'y kung iba ang nagsabi nito ay hindi siya maniniwala, ngunit ang magmula ito kay Xin Lang na greatest rival ng kanyang ama, umano'y ang taong ito ay hindi nagsasalita ng walang kabuluhan, ang lahat ng sinasabi nito ay nagkakatotoo. Agad siyang yumukod emosyonal na inilahad kay Xin Lang na regardless kung may iligtas man nito o hindi ang kanyang ama, hinding-hindi niya kakalimutan ang kabaitang iginawad nito. Idinagdag na sa hinaharap kung may kailangan ito wag itong mag-aalinlangang sabihin sa kanya,
haharapin niya ang impyerno't mga dambuhalang alon ng hindi kumukurap. Sinabi ni Shin lang na hindi na kailangang gawin pa nito ang bagay na iyon, wag itong mag-alala, gagawin niya ang kanyang best, sabay utos kay Huang Fang na magpakulo ng tubig at utos kay Shisan na magsindi ng mga kandila, mas maigi ito rin ay mag-set up ng mga salamin, na agad namang sinunod ng dalawa. Makalipas ang ilang sandali ay nakahanda na ang lahat, nagpa-set up ng mga salamin si Shin lang upang i-reflect ang mga liwanag ng kandila upang i-simulate ang shadowless lamp effect. Bukod pa dun, siya rin ay nagsuot ng special beast skin gloves. Nag-abot ng isang bowl si Huang Fang, nagsabing ang malakas na anesthetic ay nakahanda na. Inutusan ni Shin lang si Shisan na ipainom ito kay Zhang Chong. Thus ganoon na nga ang ginawa ni Shisan at ilang sandali lang, kumalma na ang paghinga ni Zhang Chong. Ito ay ang maituturing na unang tunay na surgery na isasagawa ni Shin lang magmula nung siya ay dumating sa mundong ito, sa pamamagitan ng kanyang intelligent brain at X-ray vision. Napakadali lang para sa kanya na matunton ang eksaktong lokasyon ng namamagang appendix. Napasabi sa kanyang isip na ang surgery na ito ay napakadali lang para sa kanya, ang kailangan niya lang gawin ay ang hanapin at tanggalin ang namamagat nagnana ng appendix. Gayunpaman, ang tunay na mahirap na parte ay ang pagsuri at paggamot sa mga posibleng komplikasyon gaya na lamang ng paghahanap ng diffuse peritonitis at maging sepsis, dahil kung sakali mang nagkaroon na ng ganitong mga komplikasyon si Zhang Chong, ito ay napakahirap ng iligtas. Samantala sa loob naman ng shrine ng Zhang family, ay walang tigil ang pagdarasal ni Zhang Zun. Ancestor, saad niya pakiusap sila ay pagpalain ng mga ito, hayaang makatawid ang kanyang ama sa krisis na ito, hanggat mabuhay lang ang kanyang ama. Nakahanda siyang paikliin sa 30 taon ang kanyang buhay, ngunit binawi rin, nagsabing siya ay nakahanda kahit na isakripisyo niya pa ang kanyang buhay hanggat mailigtas lang ang kanyang ama. Sa loob naman ng study room ng palasyo ay naghanda na ng decree si Emperor Ning Yuanxian once na si Zhang Chong ay pumanaw na hindi lang sa ito ay mapapawalang sala, ito rin ay bibigyan ng posthumous honor at ang anak nitong si Zhang Zun ay ipopromote sa first rank. Tinanong niya si Eunuch Li kung mayroon bang mga bumisitang opisyal kay Zhang Chong, sumagot si Eunuch Li nang wala. Hasambit naman ni Emperor Ning Yuanxian papaano na uwi sa ganito ang lahat. Umano'y talagang napakalupit ng nature ng mga tao nang biglang may ibinulong kay Eunuch Li ang isang eunuch. Agad naman ito ini-relay ni Eunuch Li sa Emperor. Your Majesty, saad niya, umano'y si Shin lang ay tumungo doon upang bisitahin si Zhang Chong na siya namang ikinabigla ni Emperor Ning Yuanxian. Balik sa residence ng Zhang family, makalipas ang isang oras ay natapos na ang surgery. Pagkatapos na maghugas ng kamay ay nag-rush si Zhang Zun patungo kay Shin lang, nagtanong kung kamusta ang kalagayan ng kanyang ama. Sumagot si Shin lang na ginawa niya na ang kanyang best, sa ngayon ang lahat ay nakasalalay na lang sa sariling kapalaran ng ama nito. Idinagdag sa kanyang isip na ang appendix ay natanggal na, gayunpaman sa ngayon ang tunay na banta sa buhay ni Zhang Chong ay hindi na ang appendix kundi ang ibang mga inflammatory complications. Umano'y kahit na siya ay sumailalim pa sa sterilization measures at gumamit ng mga anti-inflammatory herbs, sa ganoon kalaking surgery, sa ganoon kalaking sugat, talagang ang lahat ay nakasalalay na sa sariling kapalaran ni Zhang Chong. Samantala, sa kabilang dako naman, sa tulong ng Marquis of Xuanwo ay nagawa ng mabili ni Xu Chenchen ang workshop ng Lin family sa pamamagitan ng pag-utang ng malaking halaga. Ang mga hakbang na isinagawa ni Xu Chenchen upang ma-revive ang Xu family ay halos nagpa-exhaust na sa kanya. Sa ngayon ang unang season ng Silkworm sa wakas ay nagtapos na, hindi mabilang na mga kakons ang naimbak niya at ang susunod na hakbang ay ang pagproseso sa mga kakons na ito gawing mga silk, bago tuluyang ibenta. Ang building na ito ay ang mismong workshop ng Lin family sa Xuanwu City na ngayon pag-aari na ni Xu Chenchen. Sa loob ay makikitang siya ay bumababad sa hot bath. Dito ay napasabi sa kanyang isip na siya ay pagod na pagod, ang pag-restore sa kanilang family business ay napakahirap, gayunpaman siya ay nagpapasalamat sa funds ng Jin family dahil kung hindi lang dahil doon, hindi siya makakarating sa puntong ito. Idinagdag na miss niya na si Qiu Yao umano'y kung siya ay hindi lang bumalik upang i-restore ang kanilang family business noon, sa halip ay sumama kay Qiu Yao upang mag-explore overseas. Anong buhay na raw ba kaya ang ginagalawan niya ngayon?
Malamang ang pag-explore sa mga unknown mysterious world ay napaka-interesting din, hindi raw ba? Siya raw ay nagtataka kung kamusta na si Qiu Yao ngayon, kamusta na ang naging baby nun, siya raw ba kaya kailan siya magkaka-baby? Well, maybe siya raw ay hindi na magkakaroon pa kailanman. Nakaramdam ng antok si Shu Chenchen, ipinikit ang kanyang mga mata, gayunpaman nangilabot siya nang pumasok si Xin Lang sa kanyang kaisipan, nagtatanong kung bakit siya amoy isda. Katakot-takot na pagmumura ang kumawala mula sa kanya, umano'y kahit na sa panaginip hindi siya tinatatantenan ng hayop na iyon, subalit ito ay naudlot nang bigla siyang mayroong napansin. Mapapansin ng isang individual na nakasuot ng maskara, nagtanong si Shu Chenchen kung sino ito, subalit ang individual ay nagpatuloy lang sa paghakbang palapit. Mayroong dalawang notorious na mga bandido ang U-State, ang Three-Eyed Menace ay nasa kanluran, habang si Kutuhuan ang nasa silangan, at sa sandaling ito, ang tumungo kay Shu Chenchen ay ang mga bandidong nagmula sa silangan. Bumunot ng espada ang bandido, sambit ni Shu Chenchen, ito raw ba ay si Kutuhuan? Ang espada'y itinutok sa kanyang leeg. Sa garalgal na boses ay nagpakilala ang bandido bilang Kutuhuan, umano'y siya na si Kutuhuan ay pinapatay lang ang mga bully at corrupt na mga opisyal, subalit sa pagkakataong ito, babasagin niya ang kanyang patakaran. Patawad, ngunit kailangan niya raw ang ulo nito upang i-trade sa isang bagay. Huwag itong mag-alala, ito ay magiging mabilis lang, hindi ito makakaramdam ng anumang sakit. Nagtanong si Shu Chenchen kung ano ang kailangan nito, umano'y ang anumang bagay na maibibigay ng iba rito ay maibibigay din ng kanyang husband. Ito raw ay tumungo doon sa capital hanapin si Xin Lang, umano'y kahit na anumang gusto nito ay maibibigay nun. Shut up, sigaw naman ng bandido, tumahimik na lang daw ito. Idinagdag sa kanyang isip na siya na si Kutuhuan ay nagawa ng makapatay ng hindi mabilang na mga tao sa kanyang buong buhay, kaya ano naman daw ba ang magiging epekto sa kanya kung papatay siya ngayon ng isa pang babae? Umano'y ang palagi niyang sinasabing pagpatay sa mga masasama at pag-spare sa mga inosente ay isa lamang hamak na slogan, bakit nito siniseryoso ang bagay na iyon? Bumitaw ng isang swing na siyang nagpatigas kay Shu Chenchen, gayunpaman lumalabas na siya pala'y hindi nito pinatamaan. Bumaling ang bandido, nagsimulang humakbang paalis, nagsabing sa tingin niya ay kailangan nitong lumipat sa Xuanwo Court. Kinuha niya yung bagay na iniregalo ng Crown Prince sa Shu family. Teka lang saglit, sigaw naman ni Shu Chenchen. Teka lang Kutuhuan, wag daw muna itong umalis, siya raw ay seryoso, siya ay hindi nagsisinungaling, talagang ito ay matutulungan ng scumbag na iyon. Tugon naman ng bandido, talaga raw bang ito ay mangangahas pa rin na sumunod sa kanya, ito ba ay hindi natatakot na mamatay? Napasabi si Shu Chenchen sa kanyang isip na hindi siya pinatay ni Kutuhuan, kaya natitiyak niyang hindi na uli ito gagawa pa ng move, sa kadahilan ng talagang ini-spare nito ang mga inosente o kaya naman kino-consider nito ang kanyang proposal. Kutuhuan, saad niya sila raw ay parehong nakakaawang taong nalugmok sa kadiliman, gayunpaman siya ay nagawang mailigtas ni Qiu Yao. Kung kaya sa tingin niya kailangan din nito ng taong magliligtas sa kanya, ito ay isang bayani, hindi niya alam kung ano ang pinagdadaanan nito, ngunit ito raw ay maaaring tumungo kay Xin Lang, ito ay matutulungan ng taong iyon. Gayunpaman ang bagay na ito ay tila ikinainis lang ng bandido, nagsabing siya ay si Kutuhuan, hindi niya kailangan ang tulong ng iba, at tuluyan ng umalis. Balik sa capital, partikular sa residence ng Zhang family, kung saan nagkamalay na si Zhang Chong. Father, iyak ni Zhang Zon sa tuwa. Father, ito raw ay nagising na. Father, ito raw ay iniligtas ni Xin Lang, ito raw ay talagang napaka-miraculous. Pagtataka naman ni Lord Zhang, sa kanyang isip siya ay buhay pa rin, kahit na ang walang lunas na intestinal abscess ay maaaring magamot. Sa wakas, bungad naman ni Xin Lang, sa wakas ito raw ay nagising na nangangahulugang ang buhay nito'y mostly iligtas na sa ngayon. Sambit naman ni Lord Zhang, hindi makapaniwalang talagang ang nagligtas sa kanya ay si Xin Lang, umano'y sa kanyang buhay ay wala na siyang ibang ginawa kundi ang lumuhad sa harap ng Emperor, magpasalamat kay Zurong at magpasalamat kay Crown Prince Ningqi, subalit kailanman ay hindi nakatanggap sa mga iyon ng ganito katinding pabor, isang life-saving grace. Kapansin-pansin ang kanyang ekspresyon, na tila ba nagsasabing sa mismong sandaling ito ay mayroon ng bagong kakampi si Xin Lang. Tinanong niya si Xin Lang kung hanggang saan na ang narating nito sa binabalak nitong pag-wipeout sa Suklan. Sumagot si Xin Lang na 13 araw mula ngayon ang decisive battle ay magaganap.
Ano sambit naman ni Prince Ningxing sa kanyang isip bakit nito nililik ang mga ganitong impormasyon sa ganito kakritikal na sandali, mahirap na matukoy kung si Zhang Chong ba ay kalaban o kakampi at nagbibigay ito ng ganitong crucial na impormasyon. Nagtanong si Lord Zhang kung ang mga iyon ba ay ang siyang unang umatake and then magka-counter-attack, napangiti si Shin lang napasabi sa kanyang isip na ang makipag-usap sa ganito katalinong tao ay talagang napakadali. Idinagdag na sa ngayon ay nasa kanya ang pabor ng Emperor subalit upang makapag-deliver ng fatal blow kailangang ang Emperor ay nasa estado ng matinding galit. Sinabi ni Lord Zhang na sa sandaling ito ay sasalang na sa pangangaso ang Emperor at ang hari ng Wu ano ito raw ba ay hindi optimistic sa tingin daw ba nito matatalo ang Emperor, pumalakpak si Shin lang. Gaya ng inaasahan kay Zhang Chong sambit niya sa kanyang isip. Kahit nakakagising lang nito nagawa na nitong mahanap ang tamang sagot. Oo sagot ni Shin lang sa tingin niya matatalo ang Emperor, dahil nagpatalo lang naman ang hari ng Qiang nung nakaraang taon upang magmukhang mahina. Sa ngayon ang Yu State ay lugmok sa kumunoy ng digmaan dahil sa nangyayaring rebellion sa Wu State, kaya natitiyak niyang kukunin ng hari ng Wu ang pagkakataong ito upang ipahayag ang tunay niyang kapangyarihan na nangangahulugang haharapin ng Emperor ang pagkatalo. Si Sunan ay ganoon din ang iniisip kung kaya pagkatapos niyang makamit ang maliit na tagumpay ang taong iyon ay tumigil muna saglit, hinihintay ang outcome ng Emperor's Hunt. Hindi muna umimik si Lord Zhang upang mag-analisa, ilang sandali lang ay sinabi niya kay Shin lang na ito ay mayroong flaw. Oo tugon naman ni Shin lang at ito ay isang flaw na hindi maaayos sa usual na paraan, isang flaw na maaaring magdulot sa kanya ng instant na pagkawasak. Gayunpaman since ito ay isang flaw na hindi maaayos, palalakihin niya na lang ang flaw na ito lalagyan ng lason, upang magsilbing lethal na counter-attack. So isang trap sambit naman ni Lord Zhang sa tingin niya raw ay naiintindihan niya ang binabalak nito, ang battle na paparating ay madedecide ng instant at ito ay magiging napaka-peligroso. Impressive sambit naman ni Shin lang sa kanyang isip lumalabas na mukhang alam na nito ang tinutukoy niyang flaw, malamang pinag-aralan na nito ng maraming beses noon ang bawat flaw na mayroon siya gayunpaman ang flaw na iyon ay hindi nito ginamit laban sa kanya o sinamantala, dahil ito ay hindi katulad ni Sunan. Iyon ay kayang gawin ni Sunan ngunit ito ay hindi, dahil ito ay mayroong prinsipyo. Tinanong niya si Lord Zhang kung ano sa tingin nito ang kanyang odds sa battle na ito. Sumagot si Lord Zhang na matagal na itong nagplano kinalkula ang bawat hakbang, kaya natitiyak niyang ang odds ay hindi maliit. Gayunpaman ang pabagsakin si Sunan sa isang move lang ay napakahirap, ang taong iyon ay ilang dekada nang nagbibuild sa kanyang pundasyon at mino-monopolize ang lahat ng diplomasya sa Qiang. Kapag si Sunan ay bumagsak ang Qiang ay aatake, nang biglang may napagtanto si Lord Zhang. Teka lang sambit niya ang sitwasyon ngayon sa Nanawo State ay napaka-intense na kaya kung sasali pa ang Qiang ang consequences ay unimaginable maliban na lang kung magkaroon ng kaguluhan sa Qiang Kingdom kung saan ang mga iyon ay mahihirapan sa pag-asikaso. Ngumisi si Shin lang nagsabing ang Qiang ay malapit ng mahulog sa kaguluhan, nagsimulang mag-analisa si Lord Zhang sa mga isinagawang hakbang ni Shin lang at isasagawa pa. Ang unang hakbang ay ang pagsunog sa Sage Temple sambit niya sa kanyang isip ang pangalawa ay ang pagpapadala ng mga envoys sa Qiang ang pangatlo ay ang court battle at ang pang-apat, ay ang pag-eliminate sa Su family. Incredible dagdag niya talaga rong ito ay napaka-impressive, bawat hakbang ay konektado na katugma sa mga araw, gumagamit ng disasters at big pictures. Sa nangyaring smallpox outbreak sa Qiang at sa mangyayaring Emperor's Hunt, ang pag-capture sa mga sandaling ito ay makakapagbigay ng tsansang mahulaan ang magiging galaw ng kalaban. Nung nakaraan sa Xuanwu City ito ay nagplano ng mga 3 or 4 steps ahead at nanalo ng malaki, masisin through daw ba kaya ni Sunan ang laro ni Shin lang sa pagkakataong ito. Zhang Chong saad naman ni Shin lang ito raw ba ay sapat na upang mapabagsak si Sunan, sumagot si Lord Zhang na ang pag-provoke sa personal na galit ng Emperor ay sapat, gayunpaman iyon ay hindi sapat para sa hustisya. Sinabi ni Shin lang na mayroon siyang hawak na ilang bagay mula sa pagkakamali ng previous generation ng Su family na makakapagpa-trigger sa Emperor, sumagot si Lord Zhang na ngunit iyon ay personal grievance lamang, upang mapabagsak ang isang napaka-makapangyarihang minister kinakailangan ng makatuwirang dahilan.
Oo, tama yun, sambit naman ni Shin lang sa kanyang isip, ang pag-trigger sa galit ng Emperor ay mahalaga sa pagpapabagsak kay Sunan, gayunpaman, kailangan din ng makatuwirang dahilan sa kasamaang palad, ang ganoong bagay ay mahirap na mahagilap. Gayunpaman, nabigla si Shin lang nang sinabi ni Lord Zhang na mayroon siyang hawak na makatuwirang dahilan na makakapagpabagsak kay Sunan, ang ebidensyang ito ay solid. Idinagdag na siya ay ang pioneer ng new government at ang kanyang main target ay hindi ang Xuanwu Court, kundi ang Marquis of Genyuan. Ang Su family ay ang head ng old aristocracy, kung kaya kapag ka ang mga ito ay napabagsak ng new government iyon ay isang napakalaking bagay, sa kasamaang palad ay hindi kayang pabagsakin ng emperor ang Su family, kung kaya ang pinuntirya na lang nito ay ang Jin family. Inangat ang chess piece, 13 araw sa adnya, 13 araw na lang ang natitira, nag-execute ng offensive move. Idinagdag na ang showdown na ito ni Shin lang laban kay Sunan ay napaka-risky, halos wala itong kakampi sa korte, gayunpaman iyon ay ayos lang, maaari siyang makatulong. Napangisi si Shin lang, alright, sambit niya. At sa sandalingang ito ay opisyal nang naging magkakampi ang dalawa, magtutulungan para sa iisang hangarin, at iyon ay ang pabagsakin si Sunan. Mula dun makalipas ang ilang oras ay lumipat ang eksena sa palasyo ng Yu State, kung saan nakarating kay Emperor Ning Yuan Xian ang balita ng paggaling ni Zhang Chong, at syempre siya ay hindi makapaniwala. Oo, Your Majesty, totoo yun, saad ni Eunuch Lee. Si Zhang Chong ay iniligtas ni Shin lang, ang lagnat nito'y hamupan at nagkaroon na ng malay. Ano, sambit ni Emperor Ning Yuan Xian, so talaga raw palang si Shin lang ay mayroong napaka-advanced na medical skills, ito raw ay hindi kapanipaniwala. Oo, ganoon nga, saad naman ni Eunuch Lee, since ang intestinal abscess ay walang lunas, yet ito ay nagawang magamot ni Shin lang. Shin lang, sambit naman ni Emperor Ning Yuan Xian, sa kanyang isip ang taong iyon, una ay nagamot nun si Ning Luo, pagkatapos ay si Ning Yan, at ngayon ay si Zhang Chong. Ang medical skills ng taong iyon ay talagang kahanga-hanga, kung narito lang ang Shin lang na ito noon baka hindi namatay ang babaeng iyon, mukhang ang tinutukoy niya rito ay ang original niyang asawa. Kung ganun, saad niya kay Eunuch Lee, kung ganun balutin na lang nila ang bagay na ito, assume na lang nilang hindi nagkaroon ng intestinal abscess si Zhang Chong, at kunin nito yung mga warden na nakatuka kay Zhang Chong at dalhin sa Imperial Court of Justice. Understood, tugon naman ni Eunuch Lee. Napasabi si Emperor Ning Yuan Xian sa kanyang isip na binabalak niya sanang ilabas ang decree na ito pagkatapos na mamatay ni Zhang Chong, ngunit ngayon mukhang iyon ay hindi na kailangan. Sabay utos kay Eunuch Lee na i-rewrite ang decree. Ang kasong embezzlement ni Zhang Chong ay walang basehan, purong fabrications lang, arestuhin yung mga involved sa false accusations na iyon, pagkatapos ay i-absuelto si Zhang Chong at ibalik sa dati nitong tungkulin. Understood, nanginginig na tugon naman ni Eunuch Lee kasabay ng pamumuo ng kanyang luha. Nagtanong si Emperor Ning Yuan Xian kung anong arte na naman ang isinasadula nito, umano'y ang boses nito ay nanginginig, sumagot si Eunuch Lee na wala ito. Para sa kaalaman ng lahat, si Eunuch Lee Sun ay tanging loyal lang sa Emperor, kung kaya pinapaboran niya rin yung mga opisyal na loyal sa trono, kaya ngayong ibabalik na si Zhang Chong sa dati nitong tungkulin, ito ay naging medyo emosyonal. Mula doon ay tumungo na si Eunuch Lee sa residence ng Zhang family upang ibigay ang decree. Salamat sa pagpapala ng Emperor, nanginginig na sambit naman ni Lord Zhang habang nakayukod. Alayang tumayo ni Eunuch Lee si Lord Zhang. Minister Zhang, alagaan daw nito ang kanyang kalusugan, ito ay kailangan pa ng Emperor sa kanyang tabi. Maraming salamat Eunuch Lee, tugon naman ni Lord Zhang. Ang balita ng pagbabalik sa tungkulin ni Zhang Chong ay kumalat ng instant sa buong korte at sa loob ng censorate. Usap-usapan ng dalawang opisyal ang tila malahimalang paggamot sa malubhang karamdamang tinamo ni Zhang Chong. Bukod pa dun, ito rin ay muling nailuklok sa tungkulin, umano'y ang misfortune nito ay naging blessing. Idinagdag ng isa na ito ay nangangahulugan lang na magmula ngayon magkakaroon na ng dagdag na deputy censor sa censorate. Habang pinagmamasdan ang dalawa ay napasabi si Chief Wang sa kanyang isip na siya ay umaasang mananatili lang sa linya ang Zhang Chong na ito, ang posisyon nito ay temporary lang kaya wag itong mag-overstep dahil umano'y ang censorate ay isang boses lang ang kailangan, isang leader lang, at iyon ay walang iba kundi siya na si Wang Chengzhou.